Nagpalabas noong Biyernes, Nobyembre 20, ang BSP, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ng kanilang logo, bagong logo. Ngayon, marami akong nagtatanong, ano kaya ang kahulugan nito? Kung kayo po'y bago pa lamang dito sa ating channel, ako po si Ka Anton Israel, ang inyong lingkod na tumututok sa mga usaping Marcos Wealth at Wealth of the Nations. Ating pong inaabangan kung meron nga bang pagsabog ng biyaya na bawat Pilipino o ayon po sa atin pong mga nakakapanayan dito ay pagkakalooban ng kanyang bahagi dito sa Wealth of the Nations. So, without much further ado, ating pundakuan ang question. Ano kaya ang pakahulugan nitong bagong logo ng Bangko Sentral? Ang Bangko Sentral po ay nagpalabas ng ganitong disenyo noong Biyernes. So, napabalita po yan noong Biyernes dito po sa Manila Bulletin na ipinablish noong November 22 at sinasabi nga dito na ang pagpapalit, the change in the Philippine Central Bank's logo came as a surprise. Kumbaga na sorpresa daw. At if not, it is a shock. Kasi ano ba ang pakahulugan nito? Bakit nagpalit? Gayon ang usaping sa global currency reset, ang pagpapalit ng ating financial system from the federal system o yung linkage na federal system magiging quantum financial system na yan ay madalas natin na pag-uusapan dito. Maging, ito pong ating inaabangang pagbabahagi ng biyaya sa bawat Pilipino. So yan po ang ating aalamin ngayon. Now, ang bawat isa siyempre meron po kanya-kanyang evaluation, meron po kanyang analysis hinggil po sa pagpapalit ng logo ng Central Bank. Ito ay finorward do sa akin itong article nito ng isa nating kaibigan na si Cindy nung kahapon, Lunes. At yan nga, yung pagkagising ko, ang ugali ko kasi tuwing ako pagkagising, binabasa ko yung mga messages na pinapadala ninyo sa akin, email, chinecheck ko, ang messenger, ang Skype. Now, nagpadala po si Cindy nitong artikulong ito. Although nakatanggap na ako nito nung as early as Saturday. Pero nung pagkakuha ko kay Cindy, kinonsider ko na gumawa ng article o ng video para maipahatid ko ang inyong analysis. Sana nga ngayong gabi para mag-live. Now, kalinsabay niyan, teka na. Bago yan, nung aking makita itong logo, sabi ko mukhang agila. Yun ang unang impression ko, kagigising ko pa lang agila. At mukhang nirehash at kako sisilipin ko na lang mamaya o sisilipin ko na lang makalipas ako makapagkape. Tapos ako makapagkape. So, binasa ko naman yung mensahe ni Doña Santina. Nag-message siya sa akin sa Skype. Ito naman walang kaugnayan dun sa logo. Walang kaugnayan sa logo. Bagaman, nabanggit niya dito sa kanyang message sa akin na nakapulot siya 10 years ago ng isang sing-sing na merong phoenix ang kanyang description. Maaring hindi nga phoenix yan, pero maaring ibang ibon, pero ang kanyang unawa sa kanyang itong sing-sing na kanyang natanggap ay isang phoenix. At sinabi niya na merong kaugnayan ang phoenix sa dragon. Okay? Now, pumukaw ngayon sa isipan ko na oo nga, itong simbolo na ito, itong ibon na ito ay malamang phoenix imbis na agila. Dito sa balita, dito sa artikulo na sinulat sa Manila Bulletin, sa Philippine Star, pareho po sila ng sinasabi na ito nga ay rehash or redesigning ng Philippine Eagle. Meron ding mga nagkomento na ito daw ay marahil o kahalintulad o kamukha ng ibon ng Federal Reserve. Ito yan, ng Federal Reserve. Kaya lang, yung pakpak nito ay nakaganon, parang
Hindi naman yung nakadalawang gano'n, o yung nakaangat yung parehong pakpak. Ito nakaganyan, nakabali pa, parang naka-arko. Okay? Now, meron din nagsabi na kahalintulad daw yung hitsura ng ibon ng mythical bird ng Indonesia. Ito sa atin ito nakaganon Ah, naka parang nakasalo, nakaganyan. Now, may nagsabi nga na ito kahawig, no? Kahawig ng ibon ng Indonesia na kung tawagin ay Garuda. Parang itong ang Garuda ay parang angel wings, no? Yung kanyang pakpak ay nakaangat. Ayan. Nakatingala sa taas. Pero dito mapapansin nyo na merong parang laylayan dahil ang Garuda is a mythical bird ng Indonesia, kalahating tao, kalahating ibon. Yan ang Garuda. Now, napag-usapan din natin po dito sa programa, ito pong lumabas na The Economist, noong isang artikulo na sa headline noong 1900s pa ito, late 1990s yata, na get ready for a world currency. Ito ang ibon na dinipik doon. Makikita po natin, mapapansin dito natin na may apoy sa ilalim. And then yung mga currency ay sinunog na at pinapahiwatig dito na merong lalabas na panibagong currency ng 2018. Ayan, 10 Phoenix. Ayan, 10 Phoenix. So, it's a Phoenix bird. Ito, hindi yung agila. Mukha ho sa isipan ko na, bakit all of a sudden, nung aking nabasa yung aking messenger na pinadala ni Cindy, tapos nag-correspond din, no? May kaugnayan na malaki doon sa message naman sa akin ni Doña Santina, although ng kay Doña Santina wala kinalaman doon sa logo. So, napagtanto ko na parang pinag-aadya na itong evaluation natin ng ating observation ng aking analysis hinggil sa bagay na ito ay malaking kinalaman sa ibon na Phoenix. Now, ano po ba ang Phoenix? It is a mythical bird, meaning hindi po napapatunayan na meron na talaga nag-exist na ibong Phoenix, but it is a legendary bird na tulad na rin ng dragon. No, itong sa Chinese, sabi ang dragon at ang Phoenix ay magkatuwang, para bang yin and yang, negative and positive. Dahil ang common denominator po ng Phoenix at ng dragon ay apoy. Ang dragon ay fire bearer. Ang Phoenix naman ay yung receiver ng apoy. Dahil ayon sa legend, sa mythology, ang Phoenix self-destructs itself. Sinusunog niya ang sarili niya after 500 years. It is a cyclical bird. May cycle na tinusunod ito. Every 500 years, 600 years, sinusunog niya ang kanyang sarili at down to the ashes, pero ito'y bumabangon muli at nagre-recreate into a new personality, into a new bird na yan, siya pa rin yan, na kanya pong, kumbaga sinisira niyan dati para magbigay daan sa isang pagbabago. Yan ang karakter ng Phoenix. Meaning, kapag yan ay ginawang simbolo, no? Ginawang simbolo, ang pakahulugan po niyan, may bagong patakaran, may bagong kalakaran, totally. Kasi sunog nga ho down to the ashes. Ang sinasabi, rising from the ashes. So yan po ang simbolo ng Phoenix. Kung atin pong lilimiin pa, kung bakit ito makabuluhan sa akin, nais ko po ipagbigay pansin sa inyo na meron po akong, alam po ninyo na ako po ay isang contactee noon at aking may commander po ako. Doon sa aking commander, binigyan po ako ng larawan. Ito po ang larawan. Ayan.
No? Yan ang larawan. Now, ang aking mga kaibigan, na sina Ed Neri, yung aking mga kasamahan sa UFO Society of the Philippines, alam na po nila yan. Nakita na ho nila yan. Kung mapapansin po nyo dito sa larawang ito, may bola, ayan sa dulo, sa unahan, at merong parang ibon, may pakpak. At dito sa likod, sa aking pag-analisa, sa aking pagbasa, ay dragon. Hinahabol niya itong ibon na ito na meron dala-dalang bilog. Ayan, bilog. So, yan po ay isa sa mga larawan, imahe na aking pinakakaingatan. Hindi nakakwadro pa ho. Sana ako mapunta noon, mapadpad, idala-dala ko po yan. Ito ang aking silbing inspirasyon. Now, kung babalikan natin dito sa larawang ito, ganun din, no? Makikita ninyo na meron siyang bilog. No? Yung tinatawag dito nila dito sa Aklan o sa Antique, tsaka sa Capiz na itawag silang simbolo dyan eh. Yung bilog na yan eh. Na tangan-tangan ng isang dragon. Ayan, saka kanila naman ay dragon na bilog. At ito ay ganun din ang hipakalintulad nitong aking larawan na pinakita sa inyo na ibinigay sa akin ng aking alien commander. Now, hinggil naman dito sa ating usapin, no? Ito parang nangingilabot to ako. Dahil nakikita na ho, no? Nakikita na unti-unti. Yung bang sinabi ni Prinsipe na, hindi ko inaano si Prinsipe, ano? Ay ako ay na-impress lamang dahil puro advance yung kanyang information nung atin siyang in-interview dito, nang sinabi niyang pumitik na. Pumitik na. Ano ba ibig sabihin? O dito sa kanyang dito sa pinapakitang ibon na to, tila pumitik na nga. Yung ibon na nananahimik nandito na for the past 10 years. Simula ng panahon ni Titanco, ito na-introduce itong logo na ito, ay hindi ito napalitan ngayon lang after 10 years. Pumitik na, kaya bumuka ang kanyang pakpak. So, ito ay malabong, kung ganito ang disenyo niya na naka-raise yung kanyang pakpak sa taas, siguro nga hindi ito. At ang kanyang pakpak, dito lang, base lamang dito sa kanyang pakpak, baka nga ito ay isang ibon na hindi agila. Kasi ewan ko lang kung makakaganyan yung agila. Siguro ang pinakamalapit na aking evaluation dito o na may ikakapit dito ay ang pagdating ng panibagong financial system sa sistema ng pananalipi sa buong mundo. Ayan Kung hindi man, malamang baka ito ay hudyat na ng paglabas ng malaking kapirahan at magkaroon na nga ng reverse key program. Kasi ito kung ito ay yin and yang, between positive and negative, naglalaro ang dilim at liwanag, masasabi natin na ito ay Year of the Phoenix o siglo na ng Phoenix na siya naman ang magiging dominant between sa dragon at sa kanya. Siya naman ang magiging dominant na karakter ang mapagbibigyan sa panahon na ito sa pagpasok ng 2021. Dahil nga yan ang simbolo na ipinakita o ipinalabas ng BSP. Malamang hindi naman sasabihin siguro ng BSP ang tunay na ibig sabihin yan. Pero kung tayo na lang dito sa Wealth of the Nations, dito sa ating platform, madali na nating maunawa. Dahil unang-una yung pagpasok nitong National ID System. Bakit sa BSP ang pangangasiwa? Katulong ang Philippine Statistics Administration at ang DSWD.
Mm. At bukod dyan, nagpalit na sila ng logo na may dalawang karakter na pwede nating sabihin hindi yan agila, kundi yan ay isang phoenix na para i-portray, no, i-portray yung pagkawasak ng lumang sistema, yung pagka-associate nila sa federal system ng mga Rothschild at meron ng panibagong sistema na uusbong, ipakikilala at yan ang magiging dominant system na ating kakaharapin. Siyempre, nagiging maingat din sila at hindi nila ito sasabihin ng hayagan dahil malamang ayaw nila na tayo ay magpanik. Gayunpaman, ito ay masasabi nating development. Kung ano man ang impact nito, kung positive or negative, only time will tell. Kung magkatotoo, kung matutupad, yung mga sinabi ni Prinsipe na December 25 hanggang Enero ay magkakaroon ng paghatid ng biyaya, marahil yan na nga ang pakahulugan niyan. Yung pagpalit ng logo ng Central Bank, malamang ay may malaking kaugnayan dito sa ating inaantay. So, antabay lamang po tayo, no? Antabay lamang tayo. Basta para sa akin, ang aking evaluation niyan, ang aking analysis, yan po ay isang phoenix bird na mythological bird na sinawasak niya ang kanyang sarili, sinusunog niya upang ang mga lumang bagay ay maglaho. Nasa Biblia yata yan na. Ang mga lumang bagay ay magpaparam para bigyang daan, magbigay daan sa panibagong kinabukasan. Kung kayo po'y bago pa lamang dito sa nakatunghay sa ating channel, you may please consider subscribing para po hindi ninyo ma-miss at hindi ninyo malagpasan ang mga updates hinggil po dito sa ating inaantabayan ng Wealth of the Nation. Ito po muli, si Ka Anton Israel. Sa susunod na video, atin naman pong tatalakayin ang hinggil sa mukhang mandatory vaccine na ang gusto ng ating Pangulo. So, marami rin po ang mga tumututol at yan din po ang ating pupulsuhan sa susunod na pagpapalabas natin ng video mula sa inyong lingkod. Magandang araw.